Sir Neb, tawagin niyo po akong Kathy. Kwento namin ito ng asawa kong si Cedric na masasabi kong knight in shining armor ko. 5 taon na kaming kasal ni Ced bago pa kami magkaroon ng bahay. Umuupa lang kami parati at yung kinukuha namin ay sakto lang para sa aming dalawa. Napagkasunduan din namin noon na wag munang magkaroon ng baby hanggat wala pang sariling bahay. Nagtiyaga kaming magtrabaho sa loob ng 5 taon para makaipon at makapagpagawa nga ng bahay. Nakabili kami ng maliit na lupa at napatayuan nyo ng katamtamang laki na 2-story house. Hindi kalakihan pero sapat para sa plano naming 2 anak. Natagalan din bago ako nagbuntis, kaya nang sa wakas ay nagdalang tao na ako, ay masayang masaya kami. Doon naman nagsimulang maging katatakutan yung masaya na sana naming buhay. Nagsimula akong makaramdam ng mga pang-aaswang noong nasa 2nd trimester na ang pagbubuntis ko. Mga 5 months na noon ang tiyan ko at halatang halata na. Ang madalas naming marinig ay may naglalakad sa bubong, lalo na kapag malalim na yung gabi. Dahan-dahan lang yung mga hakbang at parang ingat na makagawa ng ingay. Tumitigil yung mga yabag sa tapat mismo ng kama namin. Minsan ay naisip namin ni Ced na lumipat muna ng kwarto. Naglatag lang kami ng makapal na blanket sa sahig tapos pinatungan ng matres. Mga ilang araw lang ang nakaraan ng pagtulog namin doon ay niyaya na ako ni Ced na sa first floor na lang matulog. Ayoko sana kasi komportable na ako at nakakatulog. Kaya lang ay sinabi niya na sinusundan kami nung naglalakad sa bubong. Noong unang gabi raw ng pagtulog namin sa kwarto na yon ay wala siyang naririnig. Pero nung ikalawa at ikatlong gabi ay namalayan na niya ang mga hakbang. Hindi lang niya sinasabi sa akin dahil napakahimbing daw ng tulog ko. Palalampasin na lang daw sana niya. Kaya lang ay meron na naman ng ikatlong gabi. Ihing-ihi na raw siya noon kaya siya nagising. Kaso dahil naririnig niya yung mga yabag sa bubong ay pinigilan niya yung pantog niya. Noong umaga na niya sinabi sa akin na sa baba na lang kami matulog dahil mukhang kahit saang kwarto kami matulog as long as nasa taas kami ay may naglalakad sa bubong. Kinabahan ako ng konti roon pero pinagsawalang kibo ko na lang dahil wala naman akong nababalitaang fatal na pag-atake ng aswang. Lagi lang na puro pagpaparamdam. Naisip ko noon na pwede namang maglagay ng mga pangontra katulad ng bawang at asin. Ganoon nga ang ginawa namin ni Ced. Bago kami matulog sa gabi ay nagbabato muna siya ng asin sa bubungan at may isang malaking bulb ng bawang na sinabit sa kisame kung saan katapat ng higaan namin sa sala. Naglalatag lang ulit kami ng blanket at matres sa gabi. Mga ilang gabi siguro kaming napayapa noon. Tinatanong ko si Ced kung may nararamdaman pa ba siya tuwing gabi. Pero wala na nga raw. Kaya napagpasyahan namin na sa baba na nga lang tuluyang matulog hanggat hindi pa ako nakakapanganak. Panandalian lang yung pagkakampante namin, Sir Neb. Dahil hindi nagtagal ay kapansin-pansin naman ang isang ibon na parating dumadapo sa may bakod namin kapag paggabi na. Hindi lang kaming mag-asawa ang nakakakita noon, kundi ilang mga kapitbahay rin. Tinangka nga naming hulihin yun, pero masyadong mabilis at nag-iingay kapag sinusubukan na madakma. Sabi ng ilang mga kapitbahay namin, baka raw tik-tik yun at inaaswang nga ako. Nagtaka naman kami ni Ced kasi hindi pa naman tuluyang nagdidilim kung dumating yung ibon. Kulay orange lang yung langit at may araw pa namang konti. Pero sabi rin nila, hindi naman daw aswang ang ibon na yon, kundi utusan lang ng mismong aswang. Pinatitignan daw
kung ano ang ginagawa namin o pinapabantayan kami. First time naming makarinig ng ganoon, kaya medyo natakot na nga dahil parang delikado na talaga ang lagay namin. Bakit ba kasi may pagbabantay pa? Mabuti sana kung maganda ang intensyon. Ang kaso ay obvious na hindi. Para umalis yung ibon na yon at hindi na kami mabalikan, ay nagpayo na magsunog daw kami ng goma tuwing hapon. Tapos lagyan ng asin at bawang yung part na dinadapuan ng ibon. E di syempre ginawa namin yon. Tagumpay naman, Sir Neb. Hindi na nga bumalik yung ibon magmula nang magsunog kami ng goma. Kaya lang ay parang naging mas agresibo naman yung aswang niyang amo. Noong hindi na bumalik yung ibon ay nakampante kami ni Sed. Tumagal din kasi ng halos 1 buwan na hindi nagpaparamdam yung aswang na yan. Pero sa baba pa rin kami natutulog dahil if ever man na mapaanak ako ay madali na kaming makakalabas. Siyempre mas mahirap din kung kakailanganin ko pang bumaba ng hagdan kapag isusugod na ako sa ospital. So isang gabi ay biglang kumirot yung tiyan ko. Parang nagsisiksik si baby sa ilalim ng puson ko. Pagdilat ko ay wala si Sed. Akala ko nag-CR lang, kaya hinintay ko siya at naupo na lang ako sa paanan ng sofa. Maya-maya, biglang kumalansing ang lock ng front door. Natamimi ako sa kaba kasi akala ko yung aswang na yon. Yun pala ay si Sed. Galing siya sa labas at may hawak na itak. Lumabas daw siya dahil may naamoy siyang bulok. Tapos pagtingin niya sa may bintana ay may anino na nakatayo doon sa labas. Dali-dali raw niyang binuksan yung ilaw at kinuha ang itak. Tsaka siya lumabas. Akala raw niya ay makakaharap na niya yung aswang. Pero wala naman siyang nakita sa palibot ng bahay namin. Takot na takot ako noon, Sir Neb, dahil palala ng palala yung karanasan namin sa aswang. Nagtanong na sa parents niya si Sed kung ano raw kaya ang magandang pangontra sa aswang para tigilan na kami. Ang sabi ni tatay, yung father ni Sed, ay kapag daw naramdaman namin na inaaswang na naman ako, ay maghasa raw ng itak si Sed dahil nakakarindi raw yon para sa mga aswang. Huwag din daw kaming matatakot, lalo na si Sed, dahil nangingilag daw sa matatapang na lalaki yung mga aswang. Hamunin daw niya dahil hindi naman daw kakasayon kapag nakita na palaban si Sed. Noong una ayoko na gawin niya yon dahil baka kapag hinamon nga niya ay salakayin siya. Pero ang sabi ni tatay ay gawin daw yon ni Sed nang nakahubot-hubad. Aakalain daw ng aswang na magkauri sila kaya hindi na ito lalaban. Basta raw uunahan lang niya na magpunta roon sa parte ng bakuran namin kung saan madalas na magparamdam yung aswang. Nakakatakot pero totoo, Sir Neb. Napakabisa ng paraang yan. So kontra nga ako ng kontra kay Sed. Pinipigilan ko siya na gawin yung sinabi ni tatay dahil sa takot ko para sa kaligtasan niya. Hanggang isang gabi ay ako na mismo ang nakakita sa anino sa labas ng bintana. Overtime noon si Sed at pagod na pagod sa trabaho kaya yata napasarap ang tulog. Hindi na niya namalayan na nag-amoy bulok na yung paligid at merong mga pagkaluskos sa bintana. Dim lang yung ilaw namin noon dahil pinayuhan kami na huwag magpapatay ng ilaw para makita namin yung buong paligid. Kaso hindi naman kami makatulog kapag maliwanag kaya dim na lang ang ilaw na nakasindi. May kurtina yung bintana pero hinahanginan siya ng bentilador. Kaya pagtingin ko roon ay may nakita nga akong nakatayo na anino doon sa labas. Tapos ay may mga kamay pa na nakalapat sa salamin. Hindi na ako nakasigaw noon, Sir Neb, dahil sa sobrang gulat. Napahugot na lang ako ng bigla ang hinga. Tapos nakatitig na lang ako sa bintana. Yung malala ay hindi umaalis yung anino kahit nakatitig na ako roon. Para bang nakipagtitigan talaga siya.
Tapos hinahaplos niya yung salamin. Mabuti na lang at malabo yun, kaya hindi ko nakikita yung itsura niya. Pero nakakatakot talaga kasi alam mong may nagmamasid sa'yo sa labas at hindi siya normal. Nagising si Sed dahil napahawak pala ako sa braso niya at sobrang higpit ng pagkakahawak ko. Hindi raw ako kumikilos kahit tinatawag niya ako at kinakalabit, kaya inuga niya yung katawan ko. Doon lang ako parang nahimasmasan. Tinanong niya ako kung anong tinitignan ko sa bintana dahil wala naman daw siyang nakikita roon. Nung ikwento ko sa kanya ay napirme ang desisyon niya na harapin na nga yung aswang para tigilan na kami. Halos magmakaawa ako noon sa kanya na wag nang gawin yon. Sabi ko magpasama na lang kami sa mga kapatid namin o magulang. Pero desidido na siya. Baka raw mapaanak ako nang wala sa oras kung hahayaan niyang aali-aligid sa amin yung aswang na yon. Noong time na yon, Sir Neb, kahit anong pigil ko sa kanya ay hindi ko na siya nakumbinsi na wag nang sundin yung sinabi ni tatay. Nagsumbong na ako kina tatay, pero imbis na pigilan si Sid ay pumunta lang si tatay at Kuya James niya para samahan kami at tulungan si Sid kung sakali mang mapalaban nga siya sa aswang. Ilang gabi ring nakatambay si Sid sa labas ng bintana namin. Hubot-hubad at may itak sa bewang. Hindi natutulog noon sina tatay at Kuya James kasi binabantayan siya. Ako naman halos mapuyat din sa pag-aalala sa kanya. Hanggang isang gabi ay nagising ako sa usapan nila ni na tatay. Naroon sila sa kusina habang nakaupo naman sa sofa sa malapit sa akin si Kuya James. Siya yung tinanong ko kung anong nangyayari. Sabi ni Kuya, nakaharap na ni Sid yung aswang. Pinuntahan ko si Sid sa kusina. Nanginginig yung buong katawan niya at halatang takot na takot. Pero okay naman siya. Sabi niya ay bigla na lang may lalaking lumapit sa kanya. Hubot-hubad din at makapal ang kilay. Hindi na raw siya nag-isip. Basta hinasa niya kaagad yung itak at nagdasal sa isipan niya. Nanlaki raw yung mga mata ng lalaki, sabay tumalon sa kabilang bakod at nawala. Hindi kami nakatulog sa buong magdamag sa takot na balikan kami noong aswang, Sir Neb. Sina tatay at Kuya James, hindi nila kami iniwan hanggang sa makapanganak nga ako. Pero matapos yung encounter ni Sid doon sa lalaking makapal ang kilay na hinihinala naming aswang, ay naging payapa na rin kami sa bahay. Wala nang pang-aaswang na nangyari hanggang sa mga anak ako at lumaki na si baby. 6 years old na ang baby namin na ngayon ay ate na. May kapatid na siya at 2 taong gulang na. At kahit sa ikalawa kong baby ay hindi na kami inaswang. Kailangan lang pala talaga ay harapin mo yung aswang at ipakita rito na mas matapang ka kaysa sa kanila.